Nagbabadyang mabalik sa mano-manong bilangan ang eleksyon sa susunod na taon kung hindi mareresolba ang issue sa pagbili ng COMELEC ng mga PCOS machine na ginamit noong eleksyon 2010. Sa oral argument sa Korte Suprema kanina, iginiit ng ilang grupo na illegal kung bibilhin ang mga makina nang hindi dumadaan sa bidding process. Pero sabi ng COMELEC, walang mali sa kanilang transaksyon. Balikan po natin ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Sabi ng COMELEC, mas makakamura raw kung bibilhin ito ang 82,000 PCOS machines mula sa Smartmatic para sa 2013 elections. Imbis kasi na gumastos ng 7 bilyong piso para rentahan ang mga PCOS, papatak lang sa 1.8 billion pesos ang babayaran ng gobyerno kung bibilhin na lamang ang mga ito. Kaya nitong Marso naglabas ng resolusyon ng COMELEC, bibilhin na nito ang mga PCOS machine para magamit sa 2013 midterm elections. Ang kaso, sabi ng mga grupong kontra sa pagbili ng PCOS sa oral argument sa Korte Suprema kanina, paso na ang kontrata ng COMELEC at Smartmatic noong December 2010 pa. Kaya't illegal daw kung bibilhin ang mga PCOS machine na nagamit na noong 2010 presidential elections. Ang dapat daw magkaroon ng panibagong bidding ang COMELEC para sa bibilhing mga PCOS machine. Alam nyo, ang pagtitipid, sang-ayon sa batas. Magtitipid ka nga, illegal naman ang gagawin mo, tama ba yun? Oo nga, mas matipid. Pati ka muna. Second hand yan third hand na machine yan Matipid ba yan? Ngayon, matipid nga, pero on the other hand, illegal naman, pwede ba yun? Sa ilalim ng kontrata ng COMELEC sa Smartmatic, may option to purchase clause at kahit tapos na raw ang kontrata noong December 2010 pa, sabi ng COMELEC wala silang nilabag na batas. Kasi hindi namin kailangan yan noong 2010, hindi namin kailangan noong 2011, hindi namin kailangan noong 2012. Bakit namin bibilhin? Ano ba naman? Gusto mo yung gumastos ng gobyerno sa maintenance, expenses, lahat. Wala pa naman kami pagkagamitan hanggang 2013. Maging mga mahistrado dumipensa para sa COMELEC at sinabing may mga exemption sa ilalim ng procurement law para i-justify ang ginawa ng COMELEC. Wala rin daw batas na nagbabawal maglagay sa kontrata ng option to purchase clause. Pero hindi lang ito ang bala ng mga grupong kontra sa pagbili ng mga PCOS. Sabi mismo ni dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman, problemado ang bibilhing PCOS. Marami raw kasing mga security feature ang wala rito para matiyak na hindi madadaya ang eleksyon, tulad ng digital signature, source code review at paper trail o yung resibong ilalabas ng PCOS para makita ng botante ang lahat ng binoto niya. Sabi ni Lagman, mas mabuting CCOS ang gamitin o ang Central Count Optical Scan na ginamit na noong 2008 ARMM elections. Ang grupong Tandem o Tanggulan ng Damayang Pilipino nagprotesta sa labas ng Korte Suprema para ipanawagang i-blacklist na ang Smartmatic. Pero sagot ng Smartmatic, they're trying to use small technical glitches to justify scrapping a contract that is beneficial to the country. Sa ngayon, hindi pa mabili ng COMELEC ang mga PCOS dahil sa nilabas na TRO ng Korte Suprema. Umaasa ang COMELEC mareresolba ng Korte ang issue ngayong buwan dahil kung hindi, baka raw magbalik sa mano-mano ang eleksyon sa 2013. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.